Ang Kitabi Akdas. Paunang salita. Noong 1953, isinama ni Shoghi Effendi ang guardian ng pananampalatayang Bahay bilang isa sa mga adhikain ng kanyang 10-year plan ang paghahanda ng isang lagom at pagsasaayos ng mga batas at alintuntunin ng Kitabi Akdas na isang pangunahing panimula sa pagsasalin nito. Ginawa niya mismo ang pagsasaayos ngunit hindi ito natapos nang sumakabilang buhay siya noong 1957. Ang gawaing iyon ay ipinagpatuloy batay sa kanyang ginawa at ang aklat na naging bunga nito ay inilimbag noong 1973. Kasama ng aklat na yon bilang karagdagan sa lagom at pagsasaayos mismo at mga tala ng paliwanag ay isang tinipong sipi mula sa Kitabi Akdas na naisalin na ni Shoghi Effendi at nailathala na sa ibang mga aklat. Sinaklaw ng lagom at pagsasaayos ang teksto kapwa ng Kitabi Akdas at ng mga katanungan at kasagutan na bumuo sa isang apindise ng Akdas. Noong 1986, ipinasya ng Universal House of Justice na dumating na ang panahon na ang paghahanda ng isang salin sa Ingles ng buong teksto ng pinakabanal na aklat ay maaari ng magawa at kinakailangan at ang katuparan nito ay ginawang isang layunin ng 6 na taong plano 1986 to 1992. Ang paglilimbag nito sa Ingles ay susundan ng mga salin sa iba't ibang wika. Tinatanggap na ang Kitabi Akdas dahilan sa pagiging banal na kasulatan ay dapat maibigay sa isang uri na mababasa ng madali at ng may inspirasyon, hindi nagugulo ng mga talababa at mga numero ng indise na karaniwan sa pampantas na mga teksto. Gayunman, upang matulungan ang mambabasa na masundan ang daloy ng teksto at ang nababagong mga paksa nito, idinagdag ang mga paghahati ng parapo. Ang ganitong mga paghahati na hindi karaniwan sa literaturang Arabiko at ang mga parapong ito bukod doon ay nilagyan ng numero upang madaling hanapin at bilang tulong sa paggawa ng indise. Gayon din upang magkapare-pareho ang referensya sa lahat ng mga wika na ilalathala ang aklat. Kasunod ng teksto ng Akdas ay isang maikling tinipong mga sipi ng mga kasulatan ni Baha'u'llah na karagdagan sa pinakabanal na aklat at ang salin ng mga katanungan at kasagutan na unang nakalathala dito. Sinabi ni Shoghi Effendi na ang salin sa Ingles ng Akdas ay dapat na maraming nakatalang paliwanag. Ang alintuntuning sinunod sa paghahanda sa mga tala ay ang pagtutuon ng pansin doon sa mga bagay na maaaring mapansin na hindi maliwanag sa isang mambabasang hindi nagsasalita ng wikang Arabiko o kaya sa ibang mga kadahilanan ay nangangailangan ng paliwanag o kaalaman ng pinanggalingan nito. Ang mga iyon ay hindi nilayon na maging isang masaklaw na komentaryo sa teksto ng higit pa sa mga pangunahing pangangailangan na ito. Ang mga tala na inilagay kasunod ng lagom at pagsasaayos ay sunod-sunod ang pagkakalagay ng numero. Bawat isa ay pinangungunahan ng isang sipi ng talata na tinutukoy nito at nakalagay ang numero ng parapo kung saan ito matatagpuan. Pinadadali nito ang paghanap ng referensya sa teksto at sa mga tala. Samantalang ang mga mambabasa ay maaaring mapag-aralan ang mga tala nang hindi na paulit-ulit pang sasangguniin ang teksto kung nais nila yon. Inaasahang maibibigay sa pamamagitan nito ang mga pangangailangan ng mga nagbabasa sa isang malawak na saklaw ng mga kaalaman at interes. Ang indise ay nagbibigay ng isang gabay sa mga paksa sa lahat ng mga bahagi ng aklat. Ang kahalagahan at katangian ng Kitabi Akdas at ang nasasaklaw na mga paksa na nilalaman nito ay malinaw na inilarawan ni Shoghi Effendi sa kanyang kasaysayan ng unang 100 taon ng Bahay na pinamagatang God Passes By.
Bilang isang tulong sa mambabasa, ang mga sipi na ito ay inilagay sa bahaging kasunod agad ng pambungad. Ang lagom at pagsasaayos na muling inilathala sa aklat na ito ay nagsisilbing isa pang tulong upang makamtan ang isang malawak na pananaw sa aklat. Pambungad. Ang taon na ito, ang ika-149 taon ng panahon ng bahay, ay nagtatanda sa ika-100 taon ng pagyaon ni Baha'u'llah, ang tagapagdala ng pansantinakpang revelasyon ng Diyos na natatadhanang pumatnubay sa sangkatauhan sa panlahatang pagsapit nito sa kaganapan. Na ang okasyon na ito ay dapat ipagdiwang ng isang pamayanan ng mga nananampalataya na kumakatawan sa lahat ng mga bahagi ng buong sangkatauhan at naitatag sa loob ng 150 taon sa pinakamalalayong pook ng daigdig ay isang palatandaan ng mga lakas ng pagkakaisa na ipinagkaloob ng pagdating ni Baha'u'llah. Isa pang karagdagang patunay sa pag-iral ng mga lakas ding ito ang makikita sa abot ng pananaw ni Baha'u'llah sa paglalarawan sa pangkasalukuyang karanasan ng tao sa napakaraming mga aspeto nito. Ito ay isang nararapat na pagkakataon para sa paglalathala nitong unang may kapahintulutang salin sa Ingles ng inang aklat ng kanyang pananampalataya, ang pinakabanal na aklat niya, kung saan inilahad niya ang mga batas ng Diyos para sa dispensasyon na natatadhanang tumagal ng hindi kukulangin sa 1,000 taon. Sa mahigit na 100 aklat na bumubuo sa mga banal na kasulatan ni Baha'u'llah, ang Kitab-i-Aqdas ay may bukod tanging kahalagahan. Ang gawing bago muli ang buong daigdig ay ang pahayag at hamon ng kalatas niya, at ang Kitab-i-Aqdas ay ang saligan ng darating na pandaigdig na kabihasnan na itatatag ni Baha'u'llah sa pagdating niya. Ang itinadhana nito ay maliwanag na nasasalalay sa saligang itinatag ng mga nakaraang relihiyon, sapagkat sa mga salita ni Baha'u'llah, ito ang hindi nagbabagong pananampalataya ng Diyos, walang hanggan sa nakaraan, walang hanggan sa hinaharap. Sa revelasyon na ito, ang mga konsepto noong nakaraan ay dinadala sa isang bagong antas ng pangunawa, at ang mga batas ng lipunan na binago upang maging angkop sa panahon na ngayon ay namimitak, ay ginawa sa layunin na dalhin ang sangkatauhan tungo sa isang pandaigdig na kabihasnan na ang mga karingalan ay hindi pa halos mahinagap. Sa pagpapatibay nito sa katotohanan ng dakilang mga relihiyon ng nakaraan, inuulit ng Kitab-i-Aqdas yaong walang kamatayang mga katotohanan na ipinahayag ng lahat ng banal na sugo. Ang kaisahan ng Diyos, pagmamahal sa kapitbahay, at ang moral na layunin ng makalupang buhay. Kaalinsabay nito, inaalis nito yaong mga bahagi sa mga alintuntunin ng nakaraang mga relihiyon na ngayon ay bumubuo bilang mga sagabal sa dumarating na pagkakaisa ng daigdig at ang muling pagbubuo ng lipunan ng tao. Ang batas ng Diyos para sa dispensasyon na ito ay tinutugunan ang mga pangangailangan ng buong angkan ng sangkatauhan. May mga batas sa Kitab-i-Aqdas na tumutukoy lamang sa mga kaanib ng isang tiyak na bahagi ng sangkatauhan at maaaring maunawaan nila kaagad. Ngunit iyon sa unang pagbasa ay maaaring hindi maunawaan ng mga tao sa ibang kultura. Yaon halimbawa ay ang batas na nagbabawal sa pangungumpisal ng mga kasalanan sa isang kapwa-tao na kahimat mauunawaan noong mga Kristiyano ay magiging palaisipan sa iba. Maraming mga batas ang may kaugnayan doon sa mga nakaraang dispensasyon, lalo na sa dalawang pinakahuli yaong kay Muhammad at Sabab na nilalaman ng Quran at ng Bayan. Gayunpaman, kahimat ang ilang mga alintuntunin sa Aqdas ay may gayong tiyakang tinutukoy. Ang mga ito ay mayroon ding pandaigdig na kahulugan.
Sa pamamagitan ng kanyang batas, inilantad ni Baha'u'llah ng unti-unti ang kahulugan ng mga bagong antas ng kaalaman at pag-uugali na kung saan tinatawag ang mga tao ng daigdig. Ipinaloob niya ang kanyang mga alintuntunin sa isang balangkas ng espiritual na komentaryo, palaging pinananatili kahit noon pa sa isipan ng mambabasa ang simulain na ang mga batas na ito, anumang paksa ang kanilang tinutukoy, ay magagamit sa napakaraming layunin na nakapagbibigay ng katiwasayan sa lipunan ng tao. Itinataas ang pamantayan ng pag-uugali ng tao, pinalalawak ang saklaw ng pangunawa ng tao, at ginagawang espiritual ang buhay ng bawat isa at lahat. Sa kabuuan, ito ay ang kaugnayan ng isang kaluluwa sa Diyos at sa katuparan ng espiritual na tadhana nito na siyang pangwakas na layunin ng mga batas ng reliyon. Huwag isipin ang sariling pahayag ni Baha'u'llah na nagpahayag kami ng isa lamang talaan ng mga batas. Hindi, kundi binuksan namin ang piling alak sa pamamagitan ng mga daliri ng kapangyarihan at lakas. Ang kanyang aklat ng mga batas ay ang kanyang pinakamabigat na patunay sa lahat ng tao at ang katibayan ng mahabagin sa lahat, doon sa lahat ng nasa kalangitan at sa lahat ng nasa kalupaan. Isang pagpapakilala sa espiritual na santinakpan na inihayag sa Kitabi Akdas ay mabibigo sa layunin nito kung hindi nito ipakikilala sa mambabasa ang tagapagpaliwanag at pambatasang mga institusyon na ikinabit ni Baha'u'llah na hindi maihihiwalay sa sistema ng batas na inihayag niya. Sa saligan ng patnubay na ito nasasalalay ang bukod-tanging bahagi na ipinagkaloob ng mga kasulatan ni Baha'u'llah, tunay na sa teksto ng Kitabi Akdas mismo sa kanyang pinakamatandang anak na lalaki, si Abdul Baha. Ang bukod-tanging katauhang ito ay kaagad ang huwaran ng pamamaraan ng pamumuhay na itinuro ng kanyang ama. Ang binigyan ng banal na inspirasyon na galing sa Diyos bilang tagapagpaliwanag ng mga turo niya na dapat sundin at ang sentro at iniikutan ng banal na kasunduan na ginawa ng may akda ng revelasyong Bahay sa lahat ng kumilala sa kanya. Ang 29 na taong panunungkulan ni Abdul Baha ay nagkaloob sa daigdig ng Bahay ng isang maningning na kabuuan ng mga komentaryo na nagbubukas ng napakaraming mga pananaw ng pangunawa sa layunin ng kanyang ama. Sa habilin na testamento niya ay pinagkaloob ni Abdul Baha ang manta ng guardian ng kapakanan at di nagkakamaling tagapagpaliwanag ng mga turo nito sa pinakamatandang apo niya, si Shoghi Effendi, at pinagtibay ang kapangyarihan at katiyakan ng banal na patnubay na itinadhana ni Baha'u'llah para sa Universal House of Justice tungkol sa lahat ng bagay na hindi tiyak na ipinahayag sa aklat. Ang institusyon ng panunungkulan ng guardian at ang Universal House of Justice kung gayon ay makikita bilang kambal na mga tagapagmana ng tungkulin sa mga salita ni Shoghi Effendi, ni Baha'u'llah at Abdul Baha. Sila ang kataas-taasang mga institusyon ng pampangasiwaang kaayusan na nilikha at inasam sa Kitabi Akdas at ipinaliwanag ng mabuti ni Abdul Baha sa habilin niya. Sa loob ng 36 na taon ng kanyang panunungkulan, itinayo ni Shoghi Effendi ang istruktura ng inihahalal na spiritual assemblies, ang mga House of Justice na tinutukoy sa Kitabi Akdas na ngayon ay nasa yugto ng kanilang pagkabinhi, at sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan ay sinimulan ang maayos na pagsasakatuparan ng banal na plano na inihanda ni Abdul Baha para sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa buong daigdig.
Pinakilos rin niya ng naaayon sa malakas na pampangasiwaang istruktura na naitatag na ang mga pamamaraan ng isang kinakailangang paghahanda para sa paghahalal ng Universal House of Justice. Ang lupon na ito, na itinatag noong Abril 1963, ay inihalal sa pamamagitan ng sekretong balota at sa boto ng mayorya sa isang 3 yugtong halalan ng mga bahay na nasa hustong gulang sa buong daigdig. Ang ipinahayag na salita ni Baha'u'llah, kasama ang mga paliwanag at paglalahad ng sentro ng banal na kasunduan at ng guardian ng kapakanan, ang bumubuo sa sinusunod na batayan ng Universal House of Justice at pangunahing mga saligan nito. Tungkol sa mga batas mismo, ipinakikita ng isang masusing pag-aaral na pinamamahalaan nito ang 3 larangan: ang kaugnayan ng isang tao sa Diyos, ang pisikal at espiritual na mga bagay na tuwirang nakikinabang ang isang tao, at mga ugnayan sa pagitan ng isang tao at lipunan. Maaaring pagpangkat-pangkatin ang mga yon sa ilalim ng sumusunod na mga pamagat: panalangin at pag-aayuno, mga batas tungkol sa pansariling katayuan na sumasakop sa pag-aasawa, diborsyo at mana, isang halayhay ng iba pang mga batas, alituntunin at mga pagbabawal, gayon din ng mga payo, at ang pagpapawalang bisa sa tiyak na mga batas at alituntunin ng nakaraang mga dispensasyon. Ang isang kapansin-pansing katangian ay ang kanilang pagiging maikli. Binubuo ng mga iyon ang buod ng isang malawak na saklaw ng batas na lilitaw sa darating na mga siglo. Ang mabuting pagpapaliwanag ng batas na ito ay isa sa katuparan ng Universal House of Justice sa ilalim ng kapangyarihan na ipinagkaloob dito ni Baha'u'llah mismo. Sa isa sa mga tableta niya, ipinaliwanag ni Abdul Baha ang simulain ito. Yaong mga bagay na may pangunahing kahalagahan na bumubuo sa saligan ng batas ng Diyos ay maliwanag na nakatala sa teksto. Ngunit ang pantulong ng mga batas ay iniwanan sa House of Justice. Ang kadahilanan nito ay sapagkat ang panahon kailanman ay hindi mananatiling magkakatulad sapagkat ang pagbabago ay isang kinakailangang katangian at di maaaring mawala na itinadhanang kagalingan sa daigdig na ito at ng panahon at ng lugar. Kung gayon, ang House of Justice ay gagawa ng hakbang ng naaayon. Sa maikling salita, ito ang kadahilanan ng pagsasangguni sa House of Justice ng mga batas ng lipunan. Katulad sa pananampalatayang Islam, hindi lahat ng alituntunin ay maliwanag na ipinahayag. Kahit na ika-10 bahagi ng ika-10 bahagi ay hindi na isama sa teksto. Kahimat lahat ng bagay na may pangunahing kahalagahan ay tuwirang tinukoy. Walang alinlangan na libo-libong mga batas ang hindi nabanggit. Ang mga ito ay ginawa ng mga teologo sa dakong huli sang-ayon sa mga alituntunin ng doktrinang pambatas ng Islam, at bawat isang teologo ay gumawa ng magkakasalungat na mga kapasyahan mula sa orihinal na mga ipinahayag na alituntunin. Lahat ng mga ito ay pinairal. Ngayon, ang pamamaraang ito ng pagpapasya ay karapatan ng lupon ng House of Justice, at ang mga pasya at palagay ng bawat isang marunong na tao ay walang kapangyarihan hanggat ang mga iyon ay hindi pinagtitibay ng House of Justice. Ang pagkakaiba ay tiyak na ito na mula sa mga pasya at pagtitibay ng lupon ng House of Justice na ang mga kaanib ay inihalal at kilala sa pamayanang bahay sa buong daigdig, ay walang magsisimulang di pagkakaunawaan, samantalang ang mga pasya ng bawat isa sa mga teologo at mga pantas ay tiyak na magdudulot ng mga di pagkakaunawaan
at magbubunga ng pagpapangkat-pangkat, paghiwa-hiwalay at pagwatak-watak. Ang kaisahan ng salita ay mawawasak, ang pagkakaisa ng pananampalataya ay mawawala, at ang gusali ng pananampalataya ng Diyos ay mayayanig. Kahimat ang Universal House of Justice ay maliwanag na pinahihintulutan na palitan o pawalang bisang sariling batas nito dahilan sa ang mga kalagayan ay nagbabago, pinagkakalooban sa makatwid ang batas ng bahay ng isang pangunahing katangian ng pag-aangkop sa kalagayan. Hindi nito maaaring pawalan ng bisa o baguhin ang alinman sa mga batas na maliwanag na itinakda sa banal na teksto. Ang lipunan na kung saan ang ilang tiyak na mga batas ng akdas ay nilayon na mapapairal lamang ng unti-unti at naglaan si Baha'u'llah para sa papaunlad na pagsasakatuparan ng batas ng bahay. Tunay ang mga batas ng Diyos ay tulad ng karagatan at ang mga anak ng tao ay tulad ng isda kung nauunawaan lamang nila ito. Datapwat sa pagpapatupad ng mga iyon, dapat magkaroon ng mahusay na pakikitungo at matalinong pangunawa. Dahilan sa ang karamihan sa mga tao ay mahihina at napakalayo ang agwat mula sa layunin ng Diyos. Sa makatwid, dapat gawain ng isa ang mahusay na pakikitungo at pag-iingat sa ilalim ng lahat ng kalagayan, upang walang anumang mangyari na maaaring maging sanhi ng pagkabagabag at pag-aaway o pagmumulan ng kaguluhan sa mga pabaya. Sa katunayan, ang pagpapala niya ay nahigitan pa ang buong santinakpan at ang mga kaloob niya ay pumalibot sa lahat ng naninirahan sa kalupaan. Dapat akayin ng isa ang sangkatauhan tungo sa karagatan ng tunay na pagkaunawa sa isang espiritu ng pagmamahal at pagiging maunawain. Ang Kitabi Akdas mismo ay nagtataglay ng maliwanag na pagpapatibay sa mapagmahal na pagkupkop ng Diyos. Ang simulain na namamatnubay dito sa sumusulong na pagpapairal ay ipinahayag sa isang liham na isinulat sa ngalan ni Shoghi Effendi sa isang National Spiritual Assembly noong 1935. Ang mga batas na ipinahayag ni Baha'u'llah sa Akdas kailanman maisa sa katuparan at hindi tuwirang salungat sa batas sibil ng bansa ay ganap na may bisa sa bawat nananampalataya o institusyong bahay kahiman, nasa silangan o nasa kanluran. Ilang mga batas ang dapat ipalagay ng lahat ng mga nananampalataya bilang pangkalahatan at napakahalaga na ipinapairal sa kasalukuyang panahon. Ang iba ay binalangkas sa pag-asam sa isang lipunan na natatadhanang lumitaw mula sa lubhang napakagulong mga kalagayan na namamayani ngayon. Ang hindi nabalangkas sa akdas, kasama ng mga bagay hinggil sa detalye at nang di pangunahin ang kahalagahan na magbubuhat sa pagpapairal ng mga batas na nabalangkas na ni Baha'u'llah ay isa sa batas ng Universal House of Justice. Ang lupon na ito ay maaaring makapagdagdag ngunit hindi kailanman maaaring pawalang bisa o baguhin kahit katiting ang anumang naitadhana na ni Baha'u'llah. Ni ang guardian ay walang kahit anumang karapatan na bawasan ang bisa. Gaano pa ang pagpapawalang bisa sa mga nakatadhana na sa lubhang napakahalaga at banal na aklat. Ang bilang ng mga batas na umiiral na sa mga bahay ay hindi madadagdagan dahil sa pagkakalathala ng salin na ito. Kapag naramdaman na napapanahon na, ang pamayanang bahay ay patatalastasan kung anong mga karagdagang batas ang paiiralin sa mga nananampalataya
at ibibigay ang anumang patnubay o karagdagang batas na kinakailangan para sa pagpapatupad nito. Kalimitan, ang mga batas sa Kitabi Akdas ay ipinahayag ng maikli at malinaw. Isang halimbawa ng pagiging maikli nito ngunit malaman ay makikita sa katotohanan na karamihan ay pinahayag lamang ng nauukol sa isang lalaki, ngunit ito ay maliwanag mula sa mga kasulatan ng Guardian na kung si Baha'u'llah ay nagbigay ng isang batas halimbawa sa isang lalaki at isang babae, ito ay umiiral ng mutatis mutandis sa pagitan ng isang babae at isang lalaki maliban na lamang kung ang nauugnay na kahulugan nito ay hindi maaaring mangyari. Halimbawa, ipinagbabawal ng teksto ng Kitabi Akdas na magpakasal ang isang lalaki sa asawa ng kanyang ama, ang kanyang inang panguman o madrasta, at binanggit rin ng Guardian na pinagbabawalan gayon din ang isang babae na magpakasal sa kanyang amang panguman. Ang pangunawang ito sa karagdagang mga kahulugan ng batas ay may malaking epekto dahilan sa mahalagang simulain ng bahay sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae at dapat isaisip kapag pinag-aaralan ang banal na teksto. Na ang mga lalaki at mga babae ay nagkakaiba sa isa't isa sa ilang mga katangian at mga tungkulin ay isang hindi maiiwasang katotohanan ng kalikasan at ginagawang posible na gawain ang kanilang tungkulin na magpunuan kung ano ang kulang sa ilang larangan sa buhay ng pamayanan. Ngunit makahulugan rin na sinabi ni Abdul Baha na sa dispensasyon na ito, ang pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at mga babae, maliban sa ilang kakaunting kalagayan, ay lubos at walang pasubaling ipinahayag. Nabanggit na noon ang malapit na kaugnayan sa pagitan ng Kitabi Akdas at ng mga banal na aklat ng mga nakalipas na mga dispensasyon. Katangi-tangi ang malapit na kaugnayan sa bayan, ang aklat ng mga batas na ipinahayag ng Bab. Ito ay ipinaliwanag sa sumusunod na mga halaw mula sa mga liham na isinulat sa ngalan ng Guardian. Ipinapalagay ni Shoghi Effendi na ang kaisahan ng Rebelasyong Bahay bilang isang ganap na kabuuan na sumasaklaw sa pananampalataya ng Bab ay dapat bigyan ng diin. Ang pananampalataya ng Bab ay hindi dapat ihiwalay doon kay Baha'u'llah. Kahimat ang mga turo ng bayan ay pinawalang bisa at pinalitan ng mga batas ng Akdas, gayunpaman dahilan sa katotohanan na itinuring ng Bab ang sarili niya bilang tagapagpauna ni Baha'u'llah, dapat nating kilalanin ang dispensasyon niya na kasama noong kay Baha'u'llah na bumubuo sa isang kabuuan, ang una bilang pambungad sa pagsapit ng huli. Ipinahayag ng Bab na ang mga batas niya ay pansamantala at nananangan sa pagtanggap ng darating na kahayagan. Ito ang dahilan kung bakit sa aklat ng Akdas pinagtibay ni Baha'u'llah ang ilan sa mga batas na matatagpuan sa bayan. Binago ang iba at marami ang pinawalang bisa. Tulad ng bayan na ipinahayag ng Bab noong humigit kumulang sa kalagitnaan ng panunungkulan niya, ipinahayag ni Baha'u'llah ang Kitabi Akdas humigit kumulang noong 1873, mga 20 taon matapos na tanggapin niya sa Siachal ng Tehran ang pahiwatig ng kanyang pagpapahayag. Sa isa sa mga tableta niya, binanggit niya na kahit na pagkatapos ng pagpapahayag nito ang Akdas, ay isinatabi niya ng ilang panahon bago ito ipinadala sa mga kaibigan sa Iran. Pagkatapos noon, tulad ng isinalaysay ni Shoghi Effendi, ang pagkakabalangkas ni Baha'u'llah sa kanyang Kitabi Akdas ng pangunahing mga batas ng kanyang dispensasyon ay sinundan
habang nalalapit na ang wakas ng misyon niya, ng pagpapahayag ng ilang mga alituntunin at simulain na nasa pinakabuod ng kanyang pananampalataya, ng muling pagpapatibay ng mga katotohanang ipinahayag na niya noong una, ng karagdagang pagpapaliwanag at paglilinaw sa ilang mga batas na kanya nang naitala, ng pagpapahayag ng karagdagang mga hula at mga babala, at ng pagtatatag ng pantulong na mga alituntunin na naglalayon na mapunuan ang mga itinadhana sa kanyang pinakabanal na aklat. Ang mga ito ay naitala sa hindi mabilang na mga tableta na patuloy na ipinahayag niya hanggang sa mga huling araw ng kanyang makalupang buhay. Ilan sa gayong mga kasulatan ay ang mga katanungan at kasagutan, isang katipunan na ginawa ni Zainul Mukarrabin, ang pinakabantog sa mga tagatala ng mga kasulatan ni Baha'u'llah. Binubuo ng mga tugon na ipinahayag ni Baha'u'llah sa mga katanungang iniharap sa kanya ng maraming mga nananalig. Binubuo nito ang isang walang kasing halaga na apindise sa Kitab-i Aqdas. Noong 1978, ang pinakamahalagang ibang tableta na katulad nito ay inilathala sa Ingles bilang isang katipunan na may pamagat na Tablets of Baha'u'llah Revealed After the Kitab-i Aqdas. Ilang taon matapos na maipahayag ang Kitab-i Aqdas, ipinakopya ni Baha'u'llah ang manuskrito at ipinadala sa mga bahay sa Iran. At sa taong 1308 AH, nang malapit nang magwakas ang buhay niya, isinaayos niya ang pagpapalimbag sa Bombay ng orihinal na teksto ng aklat sa wikang Arabiko. Isang salita ang dapat banggitin tungkol sa estilo ng wika na ginamit sa pagsasalin sa Ingles ng Kitab-i Aqdas. Si Baha'u'llah ay nagtataglay ng isang napakagaling na kasanayan sa wikang Arabiko at minabuting gamitin ito doon sa mga tableta at ibang mga kasulatan kung saan ang katumpakan ng kahulugan nito ay lubos na naaangkop sa pagpapaliwanag sa pangunahing simulain. Gayunpaman, bukod sa pagpili ng wika mismo, ang estilo na ginamit ay yaong may katangiang dakila at nakapupukaw damdamin, kagila-gilalas ang pang-akit, lalo na doon sa mga may kaalaman sa dakilang tradisyon ng literatura na pinanggalingan nito. Sa kanyang pagsasagawa ng pagsasalin, hinarap ni Shoghi Effendi ang hamon ng paghanap sa estilo sa Ingles upang hindi lamang buong katapatang maibigay ang kawastuhan ng kahulugan ng teksto, kundi yaong makapagbibigay rin sa mambabasa noong espiritu ng mapagmuni-muning pagpipitagan na isang namumukod na katangian ng pagtanggap sa orihinal. Ang uri ng pananalitang ginamit niya na nagpapagunita sa mataas na estilo na ginamit ng mga tagasalin ng Biblia noong ika-17 siglo ay natutumbasan ang marangal na pamamaraan sa wikang Arabiko ni Baha'u'llah, samantalang nananatiling madaling maunawaan ng pangkasalukuyang mambabasa. Bukod dito, ang mga salin niya ay pinaliliwanag ng kanyang namumukod tanging pangunawa sa kahalagahan at kahulugan ng mga orihinal. Kahimat ang mga wikang Arabiko at Ingles ay mga wika na mayroong mayamang bokabularyo at maraming magkakaibang uri ng paghahayag, malawak ang pagkakaiba-iba ng kanilang anyo sa isa't isa. Ang Kitab-i Aqdas sa Arabiko ay kapansin-pansin dahilan sa masidhing pagtutuon ng isipan sa buod nito at sa kaiklian ng pananalita. Ito ay isang katangian ng estilo nito na kung ang isang pagpakahulugan ay maliwanag naman, hindi na ito dapat pang malinaw na ilahad. Ito ay nagbibigay ng isang suliranin sa isang mambabasa
na ang pinagmulaang kultura, relihiyon at literatura ay ganap na kaiba doon sa Arabiko. Ang isang literal na pagsasalin ng isang talata na malinaw sa Arabiko ay maaaring maging hindi malinaw sa Ingles. Kung gayon, naging mahalagang pangangailangan na isama sa salin sa Ingles ng gayong mga talata yaong bahagi ng pangungusap sa Arabiko na maliwanag na tinutukoy sa orihinal. Kaalinsabay nito ay ang kahalagahan ng pag-iwas sa labis na pagdagdag sa prosesong ito hanggang sa maging dahilan ng hindi makatuwirang pagdaragdag sa orihinal o matatakdaan ang kahulugan nito. Ang pagtuklas sa tamang balanse sa pagitan ng kagandahan at kalinawan ng pananalita sa isang dako at ang pagkaliteral sa kabilang dako ay isa sa mga pangunahing suliranin na hinaharap ng mga tagasalin at naging dahilan ng paulit-ulit na pagsasaalang-alang sa pagsasalin ng ilang mga sipi. Isa pang pangunahing paksa ay ang legal na kahulugan ng ilang termino sa Arabiko na maraming kahulugan na kaiba doon sa mga katulad na termino sa Ingles. Ang banal na kasulatan ay malinaw na nangangailangan ng natatanging pag-iingat at katapatan sa pagsasalin. Ito ay may sukdulang kahalagahan sa kaso ng aklat ng mga batas, kung saan napakahalaga na ang mambabasa ay hindi dapat magkaroon ng maling pakahulugan o mabulid sa walang kapararakang pagtatalo. Tulad ng nakinikinita, ang pagsasalin ng pinakabanal na aklat ay naging isang gawain na sukdulan ang kahirapan, nangangailangan ng pakikipagsanggunian sa mga dalubhasa sa maraming bansa. Dahilan sa mayroon ng ikatlong bahagi ng teksto na naisalin na ni Shoghi Effendi, kinailangang pagsumikapan ang tatlong katangian ng pagsasalin ng natitirang mga sipi: ang ganap na kawastuan ng kahulugan, ang kagandahan ng wikang Ingles, at ang pagkakatulad ng estilo doon sa ginamit ni Shoghi Effendi. Kami ay nalulugod na ngayon ang pagsasalin ay umabot na sa kalagayang nagbibigay na ito ng isang kasiyasiyang pagsasalin ng orihinal. Gayunpaman, walang alinlangan na magbibigay ito ng mga katanungan at mungkahi na maaaring magbigay ng karagdagang liwanag sa nilalaman nito. Kami ay taimtim na nagpapasalamat sa masigasig at maselan na pagsisikap ng mga kaanib ng mga lupon na aming inatasang maghanda at magrepaso sa salin na ito ng akdas at gumawa ng mga tala ng pagpapaliwanag. Nananalig kami na magagawa nitong may kapahintulutan na unang edisyon sa Ingles ng Kitabi Akdas na matamo ng mga mambabasa nito ang kahit na munting pagkadama ng karingalan ng inang aklat ng dispensasyong Bahá'í. Ang ating daigdig ay pumasok na sa madilim na kaibuturan ng isang panahon ng pangunahing pagbabago ng higit pa sa anuman sa kabuuan ng napakagulong kasaysayan nito. Ang mga tao nito ng alinmang lahi, bansa o pananampalataya ay hinahamon na ipailalim ang lahat ng di pangunahing mga pinahahalagahan at mga pagpapalagay sa sarili na umaantala sa kanilang kaisahan bilang mga mamamayan ng iisang tinubuang lupa na saklaw ang buong planeta. Sa mga salita ni Baha'u'lláh, ang katiwasayan ng sangkatauhan, ang kapayapaan at kaligtasan nito ay hindi matatamo hanggat at habang ang pagkakaisa nito ay hindi matibay na naitatag. Harinawang ang paglalathala ng salin na ito ng Kitabi Akdas ay makapagbigay ng panibagong simbuyo sa katuparan ng pansantinakpang pananaw na ito na makapagbubukas ng mga kaisipan sa isang pandaigdig na pagbabagong buhay. Ang Universal House of Justice.